guys, ito po si Ate Hans Pet Care Vlog. Bali, ito po yung farm namin sa Pilipinas na ang nag-aalaga, ang nag-develop pa yung anak ko. And it's really beautiful yung at the break of dawn, yung view niya. And then, napaka-presko talaga. At alam niyo po, yung kubo na yan, yun ay katas ng COVID. Kasi dito sa Canada, bali nung COVID time, nagbigay sila ng allowance kasi hindi nga nakakalabas. So, ang ginawa ko is pinadala kayong iba doon sa Pilipinas para maayos po yung farm ma-develop. Yun po, at yung mga roses na yun ay in-order ko doon sa kaibigan, kaklase ko nung high school. And yung nag-alaga niyan is talagang napaka-ano ng yung mga kasama namin sa farm, ng magkapatid. And he also likes taking care of flowers. Kaya makita niyo po na talagang nag-bloom yung roses namin. At ang pangalan niya ay si Neil. He's very, very God-fearing na bata. At yun po, nung mag-transplant sila ng pechay, sila po magkapatid. Bali, nagtutulungan sila and dyan po sila sa kubo namin nakatira. And napakabait ng magkapatid na yan. And si Eric po pinag-aaral namin sa high school. And actually po yung magkapatid na yan, kasi gusto ko nga po sa kanila is hindi lang sila maging yung worker sa farm. Gusto ko po sa umalis man sila sa amin at may natutunan sila aside from farming. Pinag-training po namin yan sa TESDA para mas lalo sila ma-equip. And iyan po yung pechay na transplant nila. And nung i-harvest po, yun ang outcome. And ang mga nagbebeli po niyan is pumupunta na lang sa farm or yung iba is dinideliver ng anak ko. And ano po yung ganyan is may nagpapa-order po na pinipick up sa farm. And ayan po sa space na yan, bali may sili, talong, may pakwan, and marami pa pong iba ang in-experiment ng anak ko. Actually po, baguhan kami sa farming and blessing lang po at masipag yung anak ko mag-training, mag-aral sa TESDA. At ang TESDA naman po, ang Department of Agriculture ay very supportive sa mga farmers. Kaya lang nga po is sa atin is parating inuulan. So talagang tiyempohan lang kung may time na lugi, may time na may kita naman. But ang pinaka-importante is healthy po yung kinakain na gulay galing sa farm. Yan si Neil. At yung anak ko is nag-harvest ng talong kasi may order po. And talaga po mas matamis-tamis yung talong na pagbagong harvest talaga. Ang sarap sa almusal. At paborito ko po yan ay sinawsaw lang sa toyo na may lemon. At yan naman po ay yung ampalaya. Kumbaga pa lang, hindi pa po ready for harvest yung ampalaya na yan. Bali po yung ampalaya, maganda daw sana po yung tubo. Kaso lang po parating umuulan, kaya nagkaroon ng mga fruit flies po na hindi kasi po may sprayan ng organic fertilizer dahil parating umuulan. At yan naman po ay yung pakwan, dahil sa umuulan nga raw po, kaya maliliit yung bunga niya. Pero sayang daw po at maganda sana yung tubo ng pananim. At yan naman po is yung kalabasa. And yan po is kangkong, upland kangkong. Sa atin po pala, hindi sila sanay sa mga kangkong na yung ganyan. Yung doon sa lugar namin, mas gusto daw po yung laki sa yung sa tubig na kangkong. But anyway, hindi naman po nasayang kasi pinapakain namin sa rabbit. At least po hindi na kami bumibili ng kangkong na para sa rabbit. Kasi yun parati ang pinapakain namin. At yun namang po na yan is yung passion fruit. Passion fruit po is napakadaling tanim at
para sa akin po sarap na sarap po ako dyan kasi paborito ko yan nung elementary pa po ako, even high school, even ngayon po. So kaya nung umuwi po ako at naalala ko na may passion fruit yung kaibigan ko, yung best friend ko nung high school, so humingi ako ng pangtanim. So ako po talaga nagtanim yan, and ayan po, masaya naman at nakikita ko ng may bunga, nakakamiss na iba po yung buhay sa bukid, yung dyan nasa farm ka kaysa dito sa malamig na lugar. At ayan po yung cucumber, bali tinanim ng anak ko sa greenhouse para sa salad nga. So ayan po ng yung outcome ng tanim niya is yan, yung cucumber, and then yung passion fruit, and yung may sili kami na yung siling labuyo. And then, yung passion fruit po kasi is masarap ilagay sa salad, sa lettuce salad. Ayan po. Ang lettuce namin. Kalimutan ko yung pangalan niya. At ang mga umorder niyan po is pumupunta na lang sa yan namang papaya na yan is yung Red Lady. At napakatamis po. Pulang-pula yung niya, loob niya. Yan po, actually po yung birthday ko po yan. Yan na yung pang-dessert namin at yung salad. Galing na po mostly sa farm. At yan po yung suki namin. Though first time namin magtanim ng lettuce po. At actually po kumulang pa yung tanim namin sa ang dami pang naghanap. At nakakatuwa po na talagang communicate sila, pupunta sa farm, at yan naman po is nung harvest kami ng lemon. Ayan po, balik, sabi ko nga is there's no place like home. Napakaganda ng panahon, palalo na yung mga time na yan. At talagang alagang-alaga ng anak ko na talagang parating pinapatrim yung grass. At yan po yung harvest ng umakyat kanina. At yan po yung dinideliver po namin yan sa city. Tapos yan po is sili yan. At yan ang mga sili po yan. Kakatuwa po na nung nasa Pilipinas po ako is talagang maaga pa po ako na gumigising after mag-dawn watch, and then talagang nandyan na po ako sa umaalis na nagtatanggal ng mga damo. Nakakalibang, pawis na pawis, maaga. So, ang sarap tingnan yung mga kaunting harvest mo na katas ba ng pagtsatsaga. At nakakatuwa po. Tas yung sa farm nga po, hindi ka mawala ng nakakatuwa noon, hindi kami nawawala ng saging. Na yung talagang yung kagaya po na nakita nyo. And then yung itlog, ay yung manok na, natural. At yan po yung saging na ninunog na lang. Yung binibitin lang po namin. And avocado. Talagang hindi ka na po within-load. Masipag ka lang nasa farm ka. Nagsisimula pa lang po kami sa baboy. At yun po yung ayan po yung sa naman, part ng farm namin is fish pond. So yan po yung tilapia. Nakakatuwa po yung sa umaga, habang pagkatapos ko magbunot ng mga damo, ayun, magpapakain na naman ako ng tilapia. Actually po, namimiss ko yung farm. Kasi sa farm, ang dami mong gagawin, ang dami mong gustong itanim, ang dami mong gustong alagaan, at talagang nakakalibang. Kumbaga, simpleng buhay, pero masaya. Tapos, yung hindi ka ba pressured, wala kang amo, ikaw ang amo, kumbaga, tapos nandyan yung mga kasama sa farm na mababait. Nakakatuwa po talaga. Actually po, dyan sa fish pond namin, ang ilalim niyan is sandy. Hindi po siya yung putik. Kaya ang isda po, ang tilapia na harvest dyan is hindi lasang putik. At ako po mismo makasabi na talagang masarap. At yung po, yung mga kasama namin na
nag-harvest niyan is ang asawa rin po ang nagtitinda ng mga tilapia. At ayan po yung sample ng 1 kilo is ilang piraso. Yung tamang sizes lang ba. So after nung harvest ng tilapia, ang ginawa ng anak ko is ipinalaliman niya at kaya po ganyan na yung itsura para sa sunod na batch naman ng tilapia para malalim po. At yan po si Eric, pinag-training po namin sa TESDA para ma-equip po siya. At ganun din po yung kapatid niya na si Neil para mas mapakinabangan po nila na kahit wala na po sila sa amin, may natutunan sila. Yan po yung gumawa sila ng organic fertilizers sa farm. At yung mga certificates po, mga na-achieve ng anak ko dahil ang desire niya po sa farm is maging demo farm and training center. Thank you sa hard work ng anak ko at whatever our plans for this farm, and it will come to pass by God's grace. So ayan po, thank you so much for watching. This is Ate Hans That Care Vlog.